Mayong adlaw sa aton nga mga viewers sa Facebook page sa Hope Channel, Panay and Gimaras, sa tanan nga mga kauturan diri sa West Visayas Conference. Sa aton man nga mga consistent nga mga viewers nga nagabantay gid sa aton nga lesson discussion. Every week, akon di kamo ginatamyaw sa mayong adlaw kung sa diin man kamo nga bahin sang duog diri sa bahin sang West Visayas Conference. Ang iban ara sa naglain-lain nga bahin sang aton pungsod Pilipinas mambing, aton man mga ginakauturan, mga members working abroad ginatamyaw naton sa singation. By the way, mga church members, viewers, ang akon nga upod to discuss our lesson for this week. Amo ang aton nga asawa sang aton nga Pastor Nick Puraso. Si Pastor Puraso, by the way, mga church members, siya subong amo ang in charge sa pag-promote sang anti-smoking program, hindi lamang sa aton nga church members, but bisan pa sa aton nga mga local government unit, agod nga ang ini nga program, ini nga advocacy ma-observe sang mga tao diri sa sakop sa aton nga conference. Si Mambing, by the way, aton isa sa mga teachers naton, church school teachers diri sa West Visayas Conference. But right now, ginatagan sa special assignment, Mambing, as conference cashier, Mambing. Sorry. Siya mag-upod sa akon karon to discuss aton nga lesson. Matamyaw mo, Mambing, aton nga mga viewers. Thank you, Pastor. Tanmiyaw ko man ang tanan-tanan ng mga teachers sa whole West Visayas Conference. Kag akon nga partner, akon nga roommate, ada subong sa Antique with Pastor Kerry sa iya nga makaupdanan. Mayong adlaw sa inyo tanan, kag sa tanan nga nagapalamati kung sa di man kamo subong nga bahin sang aton nga pungsod sa siniya kalibutan, inatamyawid kamo sa mayong adlaw. So, Mambing, salamat gid nga ikaw nagsabat sa aton nga pangabay sa pag-assist sa aton nga discussion. Before kita mag-proceed, mga kauturan, sa aton nga discussion, i-request ko ang akon nga upod, si Mambing, to offer a special prayer para for God's guidance and additional wisdom nga aton maangkon for us to understand sa aton nga lesson for this week. Mambing, pwede ka ka-pray. Okay, let us pray. Father God in heaven, thank you so much for this wonderful day and for giving us a privilege to study your word. We're asking you, Holy Spirit, to guide us. Amen. Give us wisdom and knowledge to share your word, that imo nga words ma-spread namon sa mga katawhan kay sila magapamati. Kag madugangan man ang alaman sa sini nga pulong nimo. O Dios, kinapangambay ginamon nga imong Holy Spirit, mag-upod kamon samtang kami magatuon sa imong pulong. Amen. Salamat gid Ginoo sa imong kaayop hamon, amon ini kinatugan pasalamatan ni mabaton, lakip man sa pagpatawad sing bugos among makasalanan sa ngalan sa luwas nga si Jesus. Amen. Amen. So, thank you gid, Mambing. Kag, Mambing, ano ang title sa aton nga lesson for this quarter? Kag ano ang specific topic for this week? Pwede mo ma-brief kag ma-inform aton nga mga viewers? Ang aton nga topic for this quarter is Rest in Christ, Pastor. Kag ang aton nga lesson for this week is entitled Sabbath Rest. Kag ara na kita sa lesson 10. Do kadasig lang, Mambing, sa aton nga isa ka quarter, no? Gani, Pastor, September na. Sang 2 weeks ago, na-request ko mag-lead sang discussion sa aton nga lesson sa aton nga Iloilo Central Church. Kag lesson 8, no? Subong nag-9, 10. Now, mga kauturan, i-request naton si Ma'am Bing, no? Duga confused ko, Ma'am Bing, Ma'am Ging, Ma'am Bing. Ay, nag-rhyme agyamon nga Nag-rhyme, no? name. By the way, i-request ko si Ma'am Bing, no, nga basa sa aton nga memory text, aton nga lesson, mga kauturan. Okay?
Ang aton nga memory text makita sa Leviticus 23 verse 3. 6 days shall work be done, but the seventh day is a Sabbath of solemn rest, a holy convocation. You shall do no work on it. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. So, mambing ang aton nga lesson, rest in Christ for this quarter sa imong ginhambal. But maga-discuss kita, kag aton na-discuss sa sining pagtuon naton for this week, ang Sabbath rest. So, ang rest in Christ, mga kauturan, ang pinaka-highlight sini is about, nagatudlo sa aton about the Sabbath rest, mambing, no? Kag may ara kita mga pipila ka mga subtopics under this topic, mga kauturan, nga aton natun-an for this week. Kag ang una nga subtopic nga aton natun-an ginatiguluhan ini mambing Sabbath and creation. Sabbath and creation. May mga pipila, actually mga viewers, ka mga biblical text nga na-notice naton, kag gin-consider naton sa aton nga pag-study under this subtopic, kag ini may ara kita mambing apat ka mga biblical text nga tudlo sa aton nanungod sa Sabbath in connection sa ginatawag mambing creation. Kag mga otot luyag ko nga iga pabasa ini nga mga biblical text kay diri ini pasad ang aton discussion mambing, no? So Okay. So, meron kita nga text, Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. So, ini nga text, Pastor, sang gamay pa ako, ginapamemorize gid sa ama ni hasta man sa mga kabataan subong ginamemorize man nila ni nga text. So, sa aton nga text, that is fourth commandment. So, ang ginhambal gid sa Ginoo nga remember. May idea ka, Pastor, sa tanan abi nga commandments, siya lang gid ang pinasahi. ma-notice naton mambing nga ginatawag among the commandments nga ginhatag sang Dios kung i-consider naton sa Exodus chapter 20. Unique ini ang fourth commandment mambing because this is the only commandment among the 10 nga naghambal remember. Ma-notice naton nga ini una nga nag-exist. Doon nag-exist na siya long before kag kabalo ka ang ginatawag pagtudlo niya gid sa aton creator, no? Sa aton nga creator nga amo ang nag-create sa aton kalibutan kag sa aton mismo mambing, no? Okay. Basi may supplement ka mambing nga imong na-observe pati sa sining nga text. Special sa kay connected man siya sa aton nga as God's creation, gintugan niya kita nga special man. So, ang mga tao gintugan niya special. So, He created also a special day for us to rest and to worship Him. Kag ma-remember naton siya. So, gusto ko mambing nga i-supplement ang ining hambal mo claim nga kita gin-create kita as special creation of God. Na ang special creation kita sa Diyos. Gusto ko ibasahon nato na mambing ang Genesis chapter 1 verse 26 para nga may ara kita biblical basis sa aton nga conviction nga Sabbath actually remind you to remember because it connects. There is that special relationship between the creation and the Creator. Mambing? Genesis 1:26, it says, Then God said, Let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. Katahom, no? Sa aton pag-create kita in the image of God. Kung sa kay Salmista David pa, mambing, kita on tao is the crowning act of God's creation. So, luyag sa Diyos nga ang ining creation, ining tao kita, will have that special relationship with Him as the Creator. Kag aton ini ma-recall, kag aton ini siya madumduman when we observe
Sabbath, Ma'am Bing. Now, manotice naton that even after the fall, manotice naton ang pagpa-intindi sang Dios sa aton, how sacred, how unique, how important ang ining tawo nga gi-create sang Dios, Ma'am Bing. Genesis chapter 9 verse 6, and in addition, manotice naton dira ang authority nga ginhatag sang Dios sa tao. Pwede mo mabasa, Ma'am Bing, ang Genesis chapter 9:6. Genesis 9:6, whoever sheds man's blood, by man his blood shall be shed, for in the image of God he made man. Dapat lali nato tandaan. Kung isa daw hindi lang nato hatagan importance no na ang ining si katawo naton daw wala kita ga-care, wala kita sapak. taga sapak, no? Yeah. But kita tanan gi-create sang Dios. Kay kita gin-create sa image sa Dios. Now, ang ining tawo, Ma'am Bing, after creation, hatagan sila sang authority sang Dios, no? To tend sa pag-supervise sang garden sang Eden, as mentioned in Genesis chapter 2 verse 15 nga nagasiling. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and to keep it. You see? So sa ato pa, ang ining tawo nga gi-create sang Dios sa iyang image, ginhatagan sa ginatawag authority to have dominion over God's creation, to take care of the garden, to take care of God's creation. Kag mga kauturan, ang pangkabugusan to acknowledge the authority, the power of God in creating this world, including sa aton, Ma'am Bing, is when we remember the Sabbath day. Kag aton ini siya makilala, gina-acknowledge naton His authority and His power sa pag-create sa aton. Now, may additional ka, Ma'am Bing, in connection sa aton nga first subtopic? Okay, so when we remember that God made the earth, we also remember that God made us responsible kita, pastor, sa pag-taker sa mga butang diri sa kalibutan. So God made us managers over everything He made, and God put us in charge of this earth. So kinahanglan naton nga i-taker and of this earth in a way that mahimaya naton ang Ginoo. Correct, no? Correct. So, mga kauturan, ang pag-create sa Diyos sa aton, may ara sa ginatawag responsibility to also be faithful in taking care of God's creation. Ang aton nga responsibility. So, may ara kita ginatawag mabing close connection, relationship between God and His creation nga kita, mga kauturan. Now, proceed kita, mga utod, sa atong mga viewers, sa subtopic ikaduha o kon second subtopic for this week, mga kauturan, ginatuguluhan ini celebrating freedom. Na-notice naton during the after creation, ma-notice naton nga ang Sabbath actually is a reminder. Yeah. That when we remember the Sabbath, we recall that God was the one who created us and provided us the authority to tend God's creation. And of course, we have that close relationship with Him. Amo nang gusto sang Diyos. And second, celebrating freedom. So unique ini, Ma'am Bing, ang Sabbath because after the fall, natapakasala ang tao bala. So, ang sin, nag-oppress, ang sin, nagdulong, labi na gid sa mga Israelites, into slavery, no, sa pagkaulipon. Kag Deuteronomy chapter 5 verse 15, after ini, Ma'am Bing, sa ginatawag, after ini sa Exodus, after 400 years of being slave in the land of Egypt, ginluwas sila sa Diyos. Ginluwas sila sa Diyos, kag dala mga kauturan dito sa land of Canaan. But before they possessed the land of Canaan, may mga reminder. Kapakita natin ini sa Deuteronomy chapter 5 verse 15. Ang hambal, mga kauturan sang Diyos through Moses sa mga katawhan sang Israel nga iyang gin-address sa mga katawhan sang Israel. Gusto ko nga ipabasa ini kay Ma'am Bing. Ma'am Bing, yes.
And remember that you were slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out from there by a mighty hand and by an outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. Katako mambing, di ba? Yo. Nga oppressed, wala sing rest, nangin restless ang mga Israelites, no? In the land of oppression, in the land of captivity, in the land of Egypt. But you know niya, you observe the Sabbath. Kay once you observe the Sabbath, you remember that not only me as the Creator, nag-create sa inyo, but ako ang nagluwas sa inyo. Nami ni mambing ang iyang hambal, nga siling niya, through sa iyang mighty hand and outstretched arm, ginluwas kita mga kauturan sang Diyos. Kag dapat naton dumdumon ang pagluwas niya, ang pagluwas niya gikan sa aton sa oppression of sin, mga kauturan sa pag-observe sang pagkasagrado sang adlaw nga nagbuhay. Mambing, may additional ka? Sa aton nga topic, celebrating freedom, God freely offers this freedom to us. So we must accept His gift by faith. So, ang freedom, wala nato na-earn nga, pinaagi sa aton kaugalingon, Pastor. But we earn this through God. Okay, so katahom, no? Mambing, meaning, hindi iya kita by nature, kay kita mga makasasala, hindi naton maluwas, hindi naton maangkon ang inang freedom, inang rest, nga maangkon naton because ang sala naga-oppress sa aton, nagahatag sa aton sang nakita mangin restless, mambing. So, we will be freed from sin, from the oppression of sin, mga utod, only through faith in Jesus Christ. Through faith in God. Ang Diyos lang, mga viewers, ang makahatag sa aton sang freedom from the oppression of sin, nga maangkon naton ang ginatawag total rest. Mangin restless kita kung wala ang Diyos, mambing. No? So, through the outstretched arm of God, through the mighty hand of God, na luwas kita mambing gikan sa oppression of sin. Hebrews chapter 12 verse 1. Okay? Kung basahon, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. So knowing nga ang ining sala nag-oppress sa aton mambing, ang gusto ni Paul, gusto sa Diyos, na i-set aside naton, ibiyaan na naton ini, and we must run the race set before us by Christ. In addition, Romans 6 chapter 4, therefore we were buried with Him through baptism unto death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even we also would walk in newness of life. Meaning, mangin matay kita mga kauturan sa aton self, sa aton sala mga utod biyaan naton, and we must walk, we must decide, we must commit to walk in the newness of life, mga kauturan. Again, sin oppresses, sin enslaves. There is no rest when we are in the state of sa pagpakasala, mambing. We can find the rest only in God. Mambing, may additional ka? So, sa aton nga topic, we must remember that we are all part of the same human family, so we must show other people respect and love. Correct, no? Dapat naton mga kauturan i-consider, no, ang aton mga isigatawo sa ato palibot, no? Na may gugma nga, ang gugma nga nag-reflect ini sang gugma, mga kauturan sang Dios. Ang subtopic number 3 naton, mambing, katahom sini, ang titulo, mambing, ano? The stranger in your gates. Strangers in your gate.
Wow, katahom, no? Ang aton nga i-consider abing text na tawon aton sa Exodus chapter 19 verse 6. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Ang mga Israelinhon, mga kauturan, because they established that covenant relationship with God. Sa bagay nga ang Exodus chapter 19 verse 6, ginclaim sila sa Diyos as His own people, as His chosen people. Pinili, mga kauturan. Mambing, once we are in God, once we have that faith in God, we become His people. We become His possession. Kita iya na nga ginapanigyahan. Katahong, no? Now, mga kauturan, kung aton basahon ang ining mga text that support sa sining stranger in your gates, dugangan naton, mambing, gusto ko i-request si mamging mga viewers to read Exodus chapter 23 verse 12 and Exodus chapter 20 verse 10. Exodus 23, verse 12, 6 days you shall do your work, and on the seventh day you shall rest, that your ox and your donkey may rest, and the son of your female servant and the stranger may be refreshed. But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work, you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your cattle, nor your stranger who is within your gates. Manotice naton, mambing, nga as holy nation, gitandaan kita, mga kauturan, kilala kita because of this Sabbath. The Sabbath, again, mga kauturan, it is a sign, no? Tanda ini nga kita nabilong sa Diyos. Kita katawhan nga sulod into a covenant relationship with God. We acknowledge Him as the Creator. Kag mga kauturan, ang Sabbath naga-provide sa aton sang blessings, no? Blessings. Kag bisan pa gali mga utod ang mga servants kag ang mga strangers being Lumulong sa ating panimalay. kay kita unique, kita mga holy nation, no? Kita holy nga katawhan sang Dios. Ang ining mga servants, ining mga strangers within our gates, makabatya gali mambing isang ginatawag blessings of the Sabbath nga aton na eksperyensyahan dira mga viewers sa kay Ginoong Hesus. Again, bisan pa ang mga servants, male servants, female servants, strangers within our gates, bangod mga utod, Sabbath brings blessings aton. Blessings in the sense nga ini mga kauturan naga-provide sa aton sa ginatawag time to worship God, to acknowledge Him as the Creator. Mga utod, the one who provided us freedom from the oppression of sin. Mga kauturan, ini mga katawhan within our gates, makabatyag sa Ginoo, makita nila lamang ang glory of God, ang blessings sang adlaw ngayon buhay, mambing. May additional ka, mambing? Kasi kung may ara ka nga i-share nga mga pipila ka punto in connection sa sining the strangers within your gates, in your gates. So, syempre, Pastor, kita abi mga chosen people. So, ang mga dumuluong sa aton panimalay, especially if they were not Adventist, may pakita gid naton nga we are different. Kay para makita gid nila, kamabalaan gid nila kung ano gid ang pagka-importansya sang Sabbath. So, kung gasimba kita sa Sabbath, we will find happiness. Malipay kita. Pero sometimes, ang iban, ang Sabbath para sila is a burden. Ano si mo, Pastor, na panghuna-huna? Amo yes, sila mamging mga kauturan nga ang Sabbath dapat ma-appreciate, makita sa mga katawhan nga nagsimba ni si Mambing kag si Pastor Reyno sa Sabbath. Kag ang ining blessing sa Sabbath, maga-impress sa ila to for them nga makilala man nila, may opportunity man sila to know the God who created the heavens and the earth, who created us in His own image. Makilala nila, Mambing, ang Diyos. Hindi naton pag i-consider na kita lang gidya ang blessed sa Sabbath. Kag ang Sabbath, mga kauturan, brings blessings. Bisan pa sa mga non-Adventist.
mga non-believers through our influence, the way and the manner we observe. Pero siling mo, para sa iban, daw burden na ining Sabat. Pero kantuan ato na dugay-dugay mabinga. Okay? So mga kauturan, dili na mo na ni ang siling ni Mabing. Ginataga ka mo sa abrigana kagina, why it becomes a burden. Nga ang subtopic nga aton iga-discuss subong is Mabing, Serving others honors God's Sabbath. you see, when we serve others, mga kauturan, we actually honor God's Sabbath. Mabing, may aradang nga text sa may John chapter 5. Okay, John 5:15 to 16. Yes. The man departed and told the Jews that it was Jesus who had made him well. For this reason, the Jews persecuted Jesus and sought to kill him, because he had done these things on the Sabbath. Ang paralytic individual ni Mambig, nga pila ka tuig, wala siya ka abot dito sa pool of Bethsaida. Kaya nga, tima ako mga paralytic siya mo. May belief nga once nga matandog to sang angel, magbalod siya, puno na sila lukso to. Kag once maglukso sila, tumaayo sila. Tumayo sila. But this poor individual, paralytic individual, for many years, dito lang siya, wala siya kalin. Kaya inuunahan sa permisang iban. But God or Christ healed him. Hindi sa Domingo, hindi sa Lunes, but he was healed by Christ during sa Sabat. And he was actually, mga kauturan, ginsabdong sang mga scribes and Pharisees. Mga Pharisees, mga kauturan. Ang mga Pharisees, Mambing, amo ni sila ang mga religious leaders nga gusto nila nga ang Sabat actually sa ilang practice becomes a burden. Ama, kung magtrapo ka lang sa imong mga higko sa guya, daw hindi pwede. Tanan puro na lang hindi pwede. Hindi, puro hindi. Pero mga kauturan, Mambing, ang Sabat gali dapat maghatag ini sa ginatawag delight, no? Maghatag ini sa aton sa kalipay. Kalipay nga because may ara kita sa ginatawag in the midst of the affliction nga hatag sang sala, oppression nga hatag sang sala, we can find the rest in God through faith, no? Through faith. Mambing, ano ang imong mahambal parte sini? Do ka nabi sini nga do ka nabi sini nga subtopic, no? Serving others. Serving so, others. During sa time ni Jesus Christ sa iyang pag-ministeryo diri sa kalibutan sang una, ang mga leaders siya wala gid sila ga take care ya sang mga masakiton. Wala gid nila ginasapak. Pero here comes si Jesus Christ nag-abot, iya gid ginamuma, iya gid bala ginuna, iya gid to bala pastor ang mga may masakit kag iya nga ginayo. So amo na ang pag-serve sa iban, ang mga kinahanglan, mga tao bala nga nagakinahanglan sang aton serbisyo, pastor. Yes, sa aton pag-isabat ni Christ iti Mambing. The Son of Man, I am the Lord of the Sabbath. Meaning, para sa kay Christ, as the Lord of the Sabbath, it is acceptable. It brings glory to God. We honor God when we serve others during sa adlaw nga inupuhay, Mambing. Okay? So, yes, mga kauturan, we render services to uplift the burden. Kundi mga kauturan, rest gid man ang aton nga subject matter for this quarter. Rest. When we provide rest for those restless individual. Bisan sa adlaw nga inupuhay, Mambing, that brings honor and glory to God. Kaya ang Diyos mga auto, the Lord of the Sabbath, naghilway, no, nag-provide rest sa mga wala sing kapahuayan as a consequence of sinful living, as a consequence of sin. Isaiah chapter 58, in addition, 13 to 14, Mambing, Isaiah 58, 13 to 14, if you turn away your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy day of the Lord honorable, and shall honor him, not doing your own ways, nor finding your own pleasure, nor speaking your own words. Then you shall delight yourself in the Lord, and I will
caused you to ride on the high hills of the earth and fed you with the heritage of Jacob your Amen. father. The mouth of the Lord has spoken. What is not acceptable, Ma'am Bing, is when we do our own pleasure. Yeah. But ang gusto sang Diyos, mga church members, mga viewers, to do the things that pleases And honor God. and honor the Lord of the Sabbath, nga amo ang Diyos. Finally, Ma'am Bing, may hambal ka partisini? Kung wala sing addition, mga kauturan, dili kita sa final subtopic kag ginatuguluhan ini, the sign that we belong To God. to God, Ma'am Bing. Anong sign ini, Ma'am Bing? Sa Exodus chapter 3, 1:13. Speak also to the children of Israel, saying, Surely my Sabbaths you shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I am the Lord who sanctifies you. Ang ining sign, mga kauturan, mo man ining sign sa Hebrew word ang gigamit sa panahon, mga utod, ni Noah, na nagsiling siya, the rainbow will be the sign Covenant. of this covenant, nga hindi na mag-anaw liwat. Sa panahon ni Abraham, ang siling sang Diyos, Abraham, because you want to establish a relationship with me, to enter into a covenant relationship with me, as a sign, kinanglan, ikaw ma-circumcise. Ang imo nga mga panimala, ang imo kaliwat, will be circumcised. Meaning, circumcision is a sign that Abraham, kag sa iya nga kaliwat, mga utod, entered into a covenant relationship with God. Ang word nga sign, mga kauturan, here, is the same word nga gigamit sa circumcision and a sign, mga kauturan, sa panahon ni Noah, ang ining sign, rainbow sign, covenant. Now, karon, mga utod, this is a sign, this is a mark, mami. This is an outward mark or makita, external evidence that we are owned by God, that we have entered to a covenant relationship with God. Nga siya aton Diyos, kita mga kauturan, iyang nga katawhan. In addition, mga kauturan, Galatians chapter 3 verse 29 na Ma'am Bing, And if you are Christ, then you are Abraham's said and heirs according to the promise. ang katahom, that when we entered into a covenant relationship with God through Christ, when we accepted Christ, hindi circumcision, but you know, mga kauturan, this is evidence, pamatudan, nga ang mga naka-enter into a covenant relationship with God through Christ, may evidence, kag ang ini, mga kauturan, sila nag-observe sang pagkasagrado sa sini adlaw nga inugpahuway, Ma'am Bing. Now, Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. The Sabbath reminds us of the sacrifice of God, of the tanan nga ginhimo sang Dios ato through Christ. And in response, mga kauturan, we will observe sa sini, mga kauturan, sa pagpahayag, no, na aton gusto nga ma-maintain ang ining closeness, close relationship with God through Christ, ma-establish naton ang ining mahapiit pagid nga pagpakigrelasyon naton sa kay Ginoong Hesus, pinaagi sa aton nga pagtuo sa iya. Sila niya looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ma'am Bing, may additional ka nga supplement, nga share, nga point sa aton nga lesson? Si Paul naghambal that if you belong to Christ, we belong to Christ, then we are become the true, real children of Abraham. So, kung ano ang promise ni God kay Abraham, amo man ang mabaton promise naton. niya sa aton. Amo man ang aton. So kung anong mabaton nila, sa una, nga promise amo man mabaton naton, nga nagtuo sa kay Ginoong Hesus. That is why, Pastor, the Sabbath is still a sign between God and His people today. Okay, so
Mga kauturan, I hope nga mambing ang aton nga discussion subong nakabulig ini sa aton nga mga viewers na hindi naton pag ikabigon at Sabbath amo ini ang magahimo sa aton nga mangin righteous, mangin but Sabbath isa ka evidence pamatuod that we have entered into a covenant relationship with God. Nga kita mga kauturan ginhilway sang Dios gikan sa pag-opresa sa sala. Kita mga kauturan ginhatagan sang Dios sang kapuhuayan. Sa bagay, mga utod, we acknowledge Him by keeping the sacredness of the seventh day Sabbath, Mambing. May inughambal ka, Mambing, before we finally end this discussion? So, God gave us the Sabbath to help us remember to worship Him. So, ang Sabbath nagaabot sa aton, weekly na may gaabot gid nga special day sa isa ka semana. So, the Sabbath nagapakita sa aton nga ang Dios naghimo sa aton, kag ang Sabbath nagapakita sa aton that God frees us from sin. Amen. So it helps us see that we are responsible for helping people no one remembers or cares about. Amen. So So the Sabbath always helps us remember, Pastor, who we are, who made us, and what God is doing for us now. kanami mga viewers nga akon nga partner sa buong sa lesson discussion. Isa ka teacher kay the way pagtudo complete gid mga kauturan. So to end, Mambing, I hope nga this is not the first and the last partnership naton sa lesson discussion, but this is the beginning, ang pagpanugod. To end, mga kauturan, luyag ko igabasa ang ining statement, kag ang second slide sini ipabasa ko kay Mambing. I will read this first statement. Kasi siling, Ellen G. White, makita ini sa Desire of Ages, page 207, nagasiling, the demands upon God are even greater upon the Sabbath than upon other days. His people then leave their usual employment and spend the time in meditation and worship. Then they ask more favors of Him on the Sabbath than upon other days. They demand special attention. They crave His choicest blessings. God does not wait for the Sabbath to pass before He grants this request. Heaven's work never ceases. Men should never rest from doing good. The Sabbath is not intended to be a period of useless inactivity. Okay? So, mga kauturan, Mambing, The law forbids secular labor on the rest day of the Lord. The toil that gains a livelihood must cease. No labor for worldly pleasure or profit is lawful upon that day. But as God ceased His labor of creating and rested upon the Sabbath and blessed it, so man is to leave the occupations of his daily life and devote those sacred hours to healthful rest, to worship, and to holy deeds. The work of Christ in healing the sick was in perfect accord with the law. It honored the Sabbath. thank you, Gid Mambing. Kagabay nga ang aton nga lesson review kag ang pag-present naton will become an inspiration gid sa mga nag-view sa aton subong, kagabay nga magabulig ini sa aton to have a closer relationship with our God. Nga amo nag-create sa aton, kag nag-bless sa aton, ang labaw sa aton nga mag-provide sa aton sang rest, Mambing, against the oppression of sin. Finally, Mambing, may hambal ka to end sa aton nga discussion? Para sa aton nga lesson this week, ang ako nang mahambal about Sabbath is kinahanglan gid naton nga hatagan si importansya ang aton nga pag-worship. Kay kung mag-worship kita, it's meaningless. Bila pastor daw wala kahulugan, nagasimba lang kita, siguro kung ano lang, mapilitan lang kita. So, ang Sabbath para sa akon is very important gid nga sa diin ang Sabbath during the time nga ma-worship naton ang Ginoo kag mahatagan sing honor samtang kita nagapadayon
sa aton nga pag-alagad sa Ginoo kag samtang man kita nagahulat sa iyang ikaduha nga pagbalik. Thank you, Gid. Mambing, kagabay nga aton nga mga viewers, na bless gid sa aton nga presentation. Takpan naton ini mga kauturan, pinaagi sa pagpangamuyo. Magapangamuyo kita. Walay katubtuban, kag dalang pa naman nga Dios. Salamat, Gid, nga ikaw naghatag sa amon sang kaalam. Ikaw maga-bless, O Dios, sa tanan namon nga mga viewers, nga ang ining lesson maga-inspire ini sa amon sa pagkamatutom, sa pag-alagad sa imo. Patawara kami amay ko sa di kami nakapasubo sa imo ginapangayo kag ginasaligan namon ini nga mabaton. Bangod lamang sa ngalan ni Kristo nga amon bugtong nga manluluwas. Amen. Amen.